Ginagawa ni Pangulong Marcos o ng Marcos administration sa pagkalinga sa mga biktima ng mataas na mga bayarin, epekto ng mataas na oil product, ayaw tanggapin at binabanatan pa ng mga anti-Marcos. Pero sa totoo lang po, hindi nagpa-apekto ang Pangulo sa anumang ingay ng mga ayaw maniwala sa kanya o tinuturing nating anti-government, anti-Marcos. Patuloy pong nakatutok ang Pangulo sa kung paano suportahan ang lahat ng sektor sa pagsubok na ito ng mahataas na mga bayarin at bilihin. Hindi man kasalanan ng ating gobyerno ang pagtaas ng fuel. Ito'y dahil sa crisis sa Middle East, pero ang magandang balita, at least patuloy na bumababa. May report ngayon na posible daw kung bumaba ng another 10 pesos o higit pa ang bawat litro ng gasolina o ng diesel at iba pang oil product. So, kung ako hindi nakakamali, pangatlong linggo na ito na mayroong rollback. Una 20 pesos, tapos 25 pesos, ngayon meron ulit. So, yan ang magandang nangyayari. Ginagawa ng paraan ng gobyerno sa pakipag-ugnayan sa oil business group, malalaking negosyante. Okay? At yung pagbibigay ng ayuda. Actually, ganito yung nangyayari. Ang Office of the President at lahat ng nasa gobyerno nagbibigay ng tulong, lalo na sa Executive Department, hindi sila namimili ng tinutulungan. Lahat tinutulungan. Ang tingin ko nga marami pa sa nakikinabang dyan sa mga ayudang yan, mga Duterte supporters yung mga galit sa gobyernong ito. Pero okay lang sa Malacanang kasi ayuda para sa lahat. Pero ang masakit nito, yung matinding bumabatikos sa administrasyon, sila pa yung nakikinabang. Although hindi naman lahat, meron talagang lehitimong mahihirap, mga Marcos supporters din ang binibigyan ng tulong. So, ginajustify ko lang sa inyo, hindi namimili si Pangulong Marcos ng tinutulungan. Kahit na siya isinisigawan, binabastos kung ano-ano, ang sabi niya, tulungan pa rin. Sobrang bait nga ng Pangulo. Yun kasi, ang lideratong may pagmamahal at pagkalinga sa lahat. Hindi niya pinipersonal. Hindi katulad niya na nakaraang gobyerno. Mumurahin ka agad, babantaan ka. Pag minamalas-malas ka, itutumba ka. Pag pinuna mo ang kanyang ginagawa. O ano nangyari? Nakakulong ngayon sa dahig. Human rights violation. Ngayon sa Marcos administration, kaya buhay na buhay ang demokrasya. Pag may problema, paimbestigahan ka. Pag may ebidensya, kakasuhan ka. Then, korte nang bahala. Bawal magtumba. Walang human rights violation. O kaya walang kasong human rights violation ang Marcos administration. At wala rin siya magiging problema sa human rights violation pagkatapos ng kanyang term sa 2028. Diba? Yun Okay? So, kung mayroon mang pagkukulang ang gobyernong ito, ay normal lang yan. Wala namang perpektong tao. Wala namang perpektong gobyerno. Lalo na sa ganitong bansang matindi ang demokrasya at inaabuso ang demokrasya. Laging merong negatibo. Pero ang maganda, nagagawa naman. Tuloy-tuloy yung mga project. Yun na lang Maharlika Highway. Lahat ng Maharlika Highway sa buong Pilipinas inaayos na para mapabilis ang transportation. Hindi nakikita yan ng mga anti-Marcos. Binabanatan pa. Kaya nga si Vince Dizon hindi mo na matatagpuan sa opisina, halos yan. Laging nasa labas. Ikot ng ikot all over the Philippines para lang ipatupad yung infrastructure. Dahil yan ang focus ngayon ng Marcos administration. Wala na muna ang flood control kasi ninanakaw ang pera. Ghost project. So yung Maharlika Highway ang ginagawa. Lahat ng highway, Luzon, Visayas, Mindanao, pinapaayos ng DPWH under Marcos administration. Yung mga planong pag-aayos ng mga tulay at tunnel, nandiyan na rin. Yan po yan. Yung epekto ng kahirapan, tinutulungan. Pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapalakas ng seguridad, palakasin ang education, palakasin at suportahan ang mga farmers, health workers, manggagawa, yun po yun. Meron pa rin lang ng mga nagrarally, hindi natin maiwasan yan, parating ang kailang karapatan. Kung minsan napopolitika pa. Ganon ang sitwasyon. Pangkalahatan sa aking observation, ginagawa ni Pangulong Marcos ang lahat para isalba at tayo mga kababayan. Pero sinisiraan pa rin ng mga grupong hindi nila matanggap ang katotohanan at gusto nilang agawin ang kapangyarihan. Yun ang interes nila. Agawin, pabagsakin ng gobyernong ito at sila maghawak ng kapangyarihan para maituloy nila ang mga naputol na kanilang mga negosyo, naputol na kanilang mga masarap na buhay.
nung matapos ang term ni Duterte noong June 30. Hindi sila makamove on, mga kapitalista, mga supporters, at sila mismo mga dating naghahawak ng kapangyarihan. Hindi nila yata alam na weather lang. Gusto yata nila all weather nasa kanila. Hindi pwede yun. Di ba? May tamang proseso. Pero hindi sila makapaghintay ng tamang proseso. Pang-aagaw, papapabagsak ang ginagawa. Mabuti na lang at ang mga Pilipino hindi na kumbisi. Majority pa rin ng mga Pilipino ay matitino at hindi naniniwala sa maling pamamaraan ng pagpapalit ng gobyerno o pang-agaw sa kapangyarihan. Dahil malinaw sa saligang batas, 6 na taon ang Pangulo hanggang June 30. Sa 2028, may eleksyon. Yun ang tamang proseso. Di ba? Yun lang po yun. Okay? So alam ko magagalit na naman yung mga tinamaan kasi yung mga tinatamaan, sila yung may kasalanan. Yung tinatamaan, sila yung mali ang ginagawa. Kaya sila nasasaktan. Given na sa akin yan. Sanay na tayo dyan. Yung matitino, Pilipino, at yung mga naghahanap ng katotohanan, ayan ang sinasabi ko. Hindi ako spokesman ng Malacanang, wala akong koneksyon sa gobyerno, wala akong koneksyon sa kahit sino sa kanila. Ako pa nga yung nag-expose ng katiwalian doon sa ibang ahensya ng pamahalaan na parang mali ang ginagawa at walang ginagawa. Kasi bahagi yan ng aking pagtulong sa mga Pilipino at sa gobyerno na ginagawa ang tama. Hindi mo kailangan maging Marcos loyalist para tulungan si Pangulong Marcos. Hindi mo kailangan ma-identify ka na maka-Marcos para ka makatulong. Hindi. Kahit na wala kang koneksyon, kung merong pagmamahal ka ng totoo sa mga Pilipino, tulungan mo ang gobyernong ginagawa ang tama. Pag mali ang ginagawa ng gobyerno, sabihin mo rin. Base yan sa ebidensya. Pero kung kahit naman walang ebidensya, puro mali, paninira, ay iba ng interest niyan. Hindi tayo sasama sa may sariling at personal interest. Political interest. Never. Pag may mali, sabihin nating mali. Katulad ng ginagawa ko. Madalas kinukull out ko yung mga cabinet secretary, mga opisina ng gobyerno. Dahil hindi sila bumabagay sa gustong mangyari ng ating Pangulo. Ganon ang kailangan. Hindi ko pagtatakpan ng mga tao ng Pangulong Marcos kung mali sila. Kahit si Pangulong Marcos kung mali, sasabihin kong mali. Okay? Pero pag tama, katulad ng nakikita ko, ginagawa naman niya ang lahat. Yan ang ating binabalita at sinasabi. Di ba? Yun ho ang kailangan. Hindi ko kailangang malapit sa gobyerno, hindi ko kailangang pumasok sa gobyerno para ipagtanggol ang gobyerno. Hindi po ganon ang prinsipyo ng channel na ito at ng inyong lingkod. Kung ano yung totoo at obligasyon ko sa mga Pilipino at sa bansang ito, gagawin ko. Ganun lang. Okay? Magagalit sa akin yung mga anti-government, anti-Marcos kasi hindi nila ako makukuha sa kahit na anong pamamaraan na ako'y makumbisi nila dahil inaaral ko ang mga nangyayari. Hindi ako sasama sa puro mali ang nakikita. Maninindigan at meron tayo sariling opinion sa mga ganyan. Please like and share. Subscribe and follow po para sama-sama tayo.